Good morning mga people. Good morning everyone. Buongiorno. And we're back. We're now heading to the famous Leaning Tower of Pisa, or tawag nila dito Torre di Pisa. So medyo mahaba-haba ulit na lakaran. Nilakad ko lang from Pisa Central. Yun yung what do you call that? Central Station, Central Train Station ng Pisa. So around approximately 20 minutes walk from Pisa Central. So look at that. Sawa na ba kayo sa mukhang to? Well, masanay na muna kayo. So for now, samahan niyo muna akong explore ang Pisa. Look at that. Eto na naman tayo sa walang kamatayan. Look at that. And there you go. Look at that. We're still here in Pisa. So, lakad pa. Another 50 minutes walk. Hinihingal na naman akong putya. And we're back. Wala. Dito pa rin tayo sa Pisa. Init. Gara na mukha ko. Partida, naka ano na yan. Naka noise reduction na yan. Naka filter. Puta. Kita pa rin, oh. Acceptance na lang talaga. Embrace your imperfection and flaws. Yan talaga eh. Nangyayari sa totoong buhay, oh. Gara, oh. So lakad lang. And look at that again. Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Pero famous ano rin daw siya, landmark. Ayan na natin kung anong tawag dyan. Basta magandang view. Amazing. Sa Italian, ano ba amazing? Sorprendente. Sorprendente. Ang gara na Italia. Ang mga Italian mahilig sa ano eh, no? Mahilig sa yung ina-emphasize nila yung mga vowels. Mga A. Mga A, E, I, O, U. Yeah. Mga tipo, buongiorno. Grazie. Mga ganun mga basic na mga words na kailangan matutunan mo pag nandito eh, no? Yun lang naman. No, gamitan natin sila ng mga ano eh. Pag ako nabuwisit, gamitan ko sila ng mga Filipino-Italian natin dyan. Diba? Ganun lang. Mga tipong, ano ba? Mahilig sila sa mga Mi amore.
parang, tawag dito, kumpare, patingin ng pepe ni Mare. Kung di pwede, pahimas na lang ng yung tite. Joke. Ayan. Joke lang. Yung mga malilinis na naman dyan. Kalma lang, sorry. So, kung mapapansin nyo, mas maganda yung daan dito kumpara dun sa, ano ba dun? Last time ko nasan tayo, puro mga cobblestone. Anyway, hinihingal na naman ako. And, see you there na lang sa location. Pagod na ako. Diba? Parang comparable ba sa ano? Sa Ilog Pasig. Actually, di ko alam yung direction, kaya susundan lang natin yung mga tao. Ayan. Actually, madali mo naman malaman yung kung nasan yung mga tourist sites, mga landmarks. Kung saan yung direction ng crowd. So, we're heading kung saan sila pupunta. Sundan lang natin. And look at that architectures. Amazing. Sorprendente. Diba? Gara. Wala masyadong crowd. Weekdays kasi. Ano to? Actually, kanina malamig eh. Tapos uminit na naman. Ay, hindi ko makabad tong jacket ko. Ayun. Jacket pa ako. Ay, na mainit pala ang pocha. Hindi ko makabad. Mamaya hubarin natin. Ang ganda ng alley, oh. Anong street na to? Para siyang, pangalan niya. Sa Lawag. Sa Ilocos. May tawag doon? Basta na yun. Yun na yun. Alam niyo na yun. Pag nagsasalita itong mga Italian na to, very aggressive. Talagang na-emphasize nila yung ano. Yun. Ito. Andiamo. Meaning na andiamo, parang ano ba yan? Let's go. Hurry. Parang ganun. Andiamo. Parang laging galit. Kapag ako, sabihan ko sa kanila, andiamo, tangin mo. Andiamo. Tana mo. Andiamo. Uy, very, kailangan talaga galit. Tingnan mo yung mga names sa mga shop, Martiano. Zara. Pero, Spanish brand yan, di ba? Zara. Ang tamang pronunciation daw ng Zara ay Fara, hindi raw siya Zara. Fara, kasi Spanish brand yan daw. Sabi lang naman, sabi. Ang nagmamagaling naman ako, dami ko na naman nalalaman. Baka itumba na akong puta. Para akong ano, no? Parang, ano ba tawag dito? Para akong nag-walking tour. Solo. Tapos, pinagtitinginan ako ng mga tao. Nagmo-monologue ako mag-isa. Pakialam nila. Andiamo, tanginan nyo. Yung mga nagmamalinis na naman dyan. Sabihin, bastos na naman ang bunganga ko. Sorry. Hindi naman ako mukhang hingal na. Ganyan kapag nagtitipid. Actually, meron namang pwede ka naman sumakay ng bus from Pisa Central. Kaya lang, maraming mga naglalakad, so sabay sa crowd. Teka mamaya na. Baka mamaya masit tayo ng mga, ayun, katulad ng polisiya. Mga pulis pang Kalawakan. So, kita na lang tayo ulit sa next location. Andiamo. Ayan, we're here that is the Leaning Tower of Pisa, or in Italian, they call it, ano ba tawag nila? Torre di Pisa. Actually, nabasa ko lang naman, ito na naman, nagmamagaling na naman tayo. Nabasa ko lang naman. Itong complex na to, tawag nila dito, ano ba? Piazza del Duomo ba? Parang ganun, Piazza del Duomo. Yan, consist of three architectural yung mga structures, tatlo sila. Yun yung cathedral,
I forgot, ano ba pangalan yan? Cathedral Maria Santa Asunta ba? Parang ganun. Basta merong Asunta, whatever. Ito yung cathedral, yun. That one, yung may dome. Tapos yan yung baptistry. Yun. So basically, itong site na to, it symbolizes the three important stages ng mankind, which is yung may dome na yun, yung baptistry, represent or symbolizes birth. Then this one, this cathedral, itong cathedral, kasama niya yung tore. So it's part of the cathedral, yung tower. It symbolizes life. And meron pang isa, 4 pala yung structure dito. Yung isa, yung tawag nila is Camposanto, symbolizes death. So, yung baptistry, birth, cathedral, life, and then yung Camposanto, which is the cemetery, somewhere nasa likod siya, symbolizes death. So, life, death, mali po tayo na. Birth, life, and death. So, we're trying to, ang gagawin natin? Lapit tayo, tingnan natin. Let's see. Ano pala to, no? Parang iba kapag nakita mo siya na, when you see it in person, parang surreal. Diba? Kakaiba. Wow. Amazing. Look at that. Diba? Nakalim talaga siya, no? Amazing. Look at that cathedral. Massive structure. Laki. The thing is, paano tayo kukuha ng photo? Sino kukuha sa akin ng photo? Oh, IMG. Yun ang mahirap kapag nagta-travel ka ng solo. Kailangan madiskarte ka. You have to find way para makakuha ng mga perfect shots. Which is hindi ko naman forte yun. Look at that face. Oh my God. Kapag ano talaga no? Pangit ka na. Tapos, ang dami mo pang reklamo sa buhay. So no choice. Embrace mo na lang talaga yung imperfection mo. Tulad ko. I'm trying to embrace my imperfection and flaws. Pero hindi pa fully, kaya minsan nagtatry pa rin tayo para lang mabawasan. And look at that. Oh, hindi mukha ko, yung view. Yan. There you go. Andito ako sa ground, hindi kaya wala naman nakasulat na keep off the grass. So I think it's allowed to walk here. What's behind this door? Oh. The Wall of Pisa. Mukhang may bayad. Huwag na tayong tumuloy. It's not free. So, lakad ulit. Nasaan ba yung Camposanto na yun? Yung cemetery nila, nabasa ko rin ngayon. Nagmamagaling na naman ako. Ang dami ko na naman nalalaman pa. Itumba na kaya ako. Puta. Yung cemetery nila, yung Camposanto daw. Ano ba? Sino bang nakalibing doon? Actually parang wala. Si Galileo Galilei, taga Pisa pala siya. O kilala niyo naman siguro si Galileo Galilei. Taga Pisa siya. Kaya lang hindi daw siya dito nilibing, kundi yung remain niya nasa Florence. So, yun. Kasi malapit lang na lang sila, Florence and Pisa. Like, still part of Tuscany region ng Italy. So, like from Pisa to Florence, like an hour and a half, almost, by train. So, medyo malapit siya. And, ayun, the famous personality na nakalibing doon is, ayun, si Fibonacci ba yun? Si Fibonacci daw. Siya yung famous mathematician na nakalibing doon. Yung remain niya nandun. And, siya yung, if you don't know, siya yung gumawa ng oh, may dahak ang pota. Yung sa Da Vinci Code, yung code doon, yung sequence doon, kaya nila na-solve yung
Yun. Ang daming mga nagpapatawag dito. Yung iconic shot katulad na. Look at that. Yan o. Yung mga tulak-tulak. Yan. Yan. Yung mga ganyan. Mga tulak. Ayan. Ayan. Yan yung mga iconic shot. O, diba? Lakad ulit. Lakad. Ayan o. Gelati. Gelati, hotdog, panini. Pizza. Kaya lang, syempre, nandito ka sa malapit sa iconic landmark. So, for sure, mahal. So, hanap tayo ng more cheaper. So, most probably, mas malayo dito sa labas. I mean, far from here. Tulad niyan. Yung mga restaurant dyan. Mga like, not the usual price. Kinda expensive. Syempre, hindi mo sila masisi. Business. So, for now, hanap muna tayo ng something to eat. Okay? Arrivederci. Andiamo.